Today, balik ulit tayo sa Adraneda Dermatology for my acne scar treatment and Botox. For those who don't know, this is already my 7th acne scar treatment session, so let's see what we're doing today. Hi guys, this is Kaloy and andito tayo ngayon sa Adraneda Dermatology and Cosmetic Surgery Clinic and kasama ulit natin ngayon si Dr. Miriam Adraneda. Today, yung gagawin sa atin is dalawang treatment. First is, tuloy-tuloy pa din yung ating acne scar treatment journey kasi in treating acne scars, we need consistency. So, mas maraming sessions, mas malaki yung improvement na makikita lalo na if severe yung acne scars mo. Also, second na gagawin is Botox. By the way, I'm only in my mid-20s and nag-start na mag-show yung lines ko in my forehead. Also, nagkakaroon na din ako ng crow's feet and frown lines. So, Doc, yung tanong ko po is, bakit po important magpa-Botox and okay lang po ba talaga na magpa-Botox as early as your mid-20s po? Actually, wala namang age restriction actually talaga yung Botox. So, usually, kapag adult na tayo, nagsisimula na mag-show yung mga wrinkles natin. So, Botox is both a preventative and treatment na din kasi bukod sa it treats the wrinkles, it prevents deepening. Kasi pag pinabayaan mo yung wrinkles mo, palalim lang siya ng palalim. So, at first, nakikita yung wrinkles when you do facial expressions. So, kapag wala kang ginawa about that, there will come a time na kahit wala kang facial expression, may wrinkle ka na. So, may mga nakikita tayo mga tao minsan, 'di ba? May mga 11 na in between the eyes kasi hindi sila nag-treat ng Botox early on. So, naging permanent na. Kumbaga, nalukot na ng nalukot yung muscle nila kaya lumubog na yung skin. Tapos ano po, Doc, yung gagawin sa akin ngayon for my acne scar treatment? So, yung gagawin natin sa kanya ngayon is 2-in-1 Synergistic Acne Scar Treatment, which is a combination of 100% TCA and ablative CO2. So, kung makikita natin, yung scars niya, hindi na siya tethered, umangat na siya, nag-lift na siya, so he doesn't need subcision anymore. Kailangan na lang natin ng polishing, mag-improve sa texture. So, doon papasok yung ablative CO2 natin. Nowadays, binago ko na yung protocol ko with ablative CO2 laser. I use the maximum setting, tapos I do 2 passes. So, meron yung secret para hindi masunog yung balat. So far, wala pa akong patient na na-encountered na nagkaroon ng burn or melasma from the ablative CO2 laser. Basta with proper care, sunscreen, sun avoidance, and of course, the proper technique. So, hindi lahat ng CO2 pare-pareho. May mga naririnig kasi ako mga pasyente, tinatanggihan nila yung CO2. Sasabihin nila sa akin, Doc, ayoko na mag-CO2 kasi ilang beses ko na nagawa yan. Ang mali nila is, oo nga, ilang beses mo nang nagawa, pero tama ba yung technique na ginagamit sa'yo? Na ma-maximize ba yung settings ng CO2? And more importantly, kung meron bang results? Kasi operator dependent yung CO2. So, aside from iba-iba yung machine, yung technique importante din siya. So nilagyan na ng Emla yung buong mukha ko to numb my skin para komportable tayo sa buong session. So unang ginawa is TCA cross. Ito yung treatment na ginagawa sa mga ice pick scars or yung maliliit pero malalalim na acne scars. So nilalagyan ng high concentration TCA, 100% acid yung loob ng bawat scar para ma-stimulate yung collagen production. Next na ginawa naman is CO2 fractional laser. Gumagawa siya ng microscopic column sa skin para ma-trigger yung healing process ng katawan and gumawa ng bagong collagen. Aside from acne scars, nakakatulong din siya sa skin texture, pores, at even fine lines. Kaya normal lang kung mamula yung face and magkaroon ng maliliit na scabs after. Sa Botox, importante yung markings kasi kailangan pinagpaplanuhan lahat. So, frown ka, ayan. Kita mo yung muscle hanggang dito. Pag kumunot ka, sige, kunot ka. Hanggang dyan yung muscle. So, dapat yung Botox mo hanggang doon din. Next is Botox. So ngayon, yung ginagawa is nilalagyan na ng markings kung saan mag-i-inject. So yung Botox,
works by relaxing the muscles na paulit-ulit natin ginagamit kapag tumatawa tayo, sumisimangot, and nagtataas ng kilay. So kapag less movement yung muscles natin, mas nagsosoften yung lines and nakakatulong din siyang hindi na sila mas lumalim over time. Last step is exosomes through cryostomp. So exosomes contain growth factors that help support skin healing and recovery. Then ginagamit naman yung cryostomp para ma-cool down yung skin habang ina-apply yung exosomes. So ito yung face ko day 1 after the treatment, merong redness, and in the next few days magkakaroon pa yan ng tiny scabs na eventually matatanggal din naman ng kusa. And here are the results after 2 weeks. Mas smooth na ulit yung skin, mas refined yung texture, and tuloy-tuloy pa rin yung improvement ng acne scars ko. Ito naman yung results ng Botox ko after 2 weeks. Before, visible na yung forehead lines ko every time na nagtataas ako ng kilay. Ngayon naman, mas softened na sila, may movement pa rin pero hindi na ganun kalalim yung lines. Sa crow's feet naman, mas subtle na rin sila kapag ngumingiti ako. Natural pa rin yung smile ko pero hindi na masyadong halata yung lines sa gilid ng eyes ko. So what do you think, guys? Nice, right?